Lipton. Amoy nakaka-joyful! Usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan At Kisses Habswan. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang
magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. At kapag Monday, kasama po ninyo, Cheska San Diego, Bobadili at kapartner natin sa discussion, ang DMI Philippines. Ang DMI Philippines, sila po naghahatid sa atin ng food supplement na MX3. Welcome natin ang ating medical doctor na kasama ko din sa halos lahat ng mga activities ng DMI, fun run man yan, gift giving. Ano ba, Doc? At marami pang iba kaming pagsasamahan ni Doc, hindi lang sa programang Lunas. Doc, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, masayang gabi at malamig na gabi. Naalala ko na alas 4 yata ng madaling araw tayo ay nagkita. Nagwa-warm up na. At magpawis. Nagwa-warm up na. At sa mga maraming event, sa Manila man yan o sa Davao, di ba Doc, nagkikita tayo ng madalas at preparation pa lang hanggang sa mismong gift giving, counseling at marami pang iba. Kasama po natin ng ilang panahon na si Dr. Edwin Bien. So Doc, tuloy-tuloy yung ating pagbibigay din ng information sa ating mga listeners. Every Monday ho ng gabi yan, kasama natin si Doc para magpaalala po tungkol sa ating kalusugan at magbigay ng kaalaman para mas maunawaan natin ano ba yung mga sakit na dapat nating iwasan or kung meron na kayong ganitong karamdaman, ano ba ang dapat gawin? Opo, at ngayon nga ay magandang mapag-usapan natin ang dahil sa lamig ng panahon, ang nagsisimula na naman ng mga karamdaman, lalong-lalo na sa mga may edad na. Okay. So, itong condition na to na binabanggit ni Doc ay condition ba ito sa lungs, Doc, o yung tinatawag na pneumonia? Opo, pulmonya sa wika natin, ano? Iba ang pulmonya po kasi sa bata pa, sa infant at saka sa isang elderly. Okay. Opo. So magkakaiba ang ano ba to characteristic, magkakaiba ang itsura nitong mga stages na ito? Opo, lalong-lalo na yung prognosis o kahihinatnan kung tawagin. Okay. Ang elderly po kasi, kadalasan may mga comorbidity na o dagdag na karamdaman. May mga may alta presyon na, may mga diabetes na, may iba mga kidney problem na. So iba yung presentation sa kanila, iba rin doon sa infant naman, no? Ang infant naman dahil hindi pa well developed ang baga niya, wala rin siyang kakayanan para ilabas yung plema, so iba rin. So syempre, yun namang mga simple adult na mga teenagers at saka yung mga 20 to 30s, medyo malakas-lakas ang katawan yan eh. Kaya yung iba sa kanila, hindi na nangangailangan na ma-hospital pa. So, iba din ang management nito, Doc, dahil una nating napakinggan na may mga comorbidities. Doon nga natin mas na-memorize yung term na yan nung panahon ng pandemic, Doc, na yung mga senior, inuuna sila sa lahat ng bagay. Kahit sa vaccine, kahit saan, kasi sila yung mas pinag-iingat dahil may comorbidities, Doc. Opo. Para sa kaunawaan ng iba, yung iba kasi naririnig ko, sinasabi sa akin, Doc, may pulmon ako. Yung pulmon, yun po ang Tagalog ng baga o ng lungs. No? Pulmonia means yung po yung may infeksyon sa pulmon. At mayroon nga po akong describe sa inyo na yung baga po natin, sa pinakadulo niyan, parang sagu-sago. At doon sa sagu-sago na yon, ang tawag doon alveoli, doon po kasi nagpapalitan yung oxygen, yung carbon dioxide, sa pamamagitan ng hangin. Pero may pagkaminsan, tubig yung laman. At may pagkaminsan, yung tubig na yon, may mikrobyong laman. Yun ang pulmonya. Okay. So, minsan kasi nalilito tayo, nagagamit natin yung mga terms na bahagi pala ng katawan, hindi pala yun yung tawag doon sa mismong karamdaman, Doc, no? Oh, may tonsil ako, hindi ako. Fit po. Oo. Siyempre, di ba? So, pneumonia pag-uusapan natin, particularly sa mga adult or yung mga senior citizen, Doc? Opo. At with your permission, Miss Chess, alam ko, hindi naman nila makikita dahil radyo tayo, no? Pero may ilang litrato po akong naipadala sa inyong personal na with your permission, sana mabasa mo ng kaunti para medyo maipaliwanag ko. Okay. Doc, doon na ako doon sa picture na sinend mo sa akin na yung time ng recovery kasi iba din kapag ka senior. Normally ba kapag ka normal adult, normal na teenager, kapag nagka problema sa baga lalo na pneumonia, mabilis lang din ba gumaling? Pag senior, matagal. Minsan nagtapos na yung antibiotic niya na 1 linggo o 2 linggo.
buwan na yung inaabot, hindi pa rin siya magaling eh. Okay. So, yan ang problema. Mahina na kasi yung regeneration. Yung bang pagpapalit noong selula sa loob ng baga. Okay. So, pwede ba itong umabot ng minimum of 1 month, Dok? Minsan, higit sa 1 buwan. 1, 2 buwan. Yung pag higtulog niya, may ubo pa rin siya. Okay, hindi siya mapagkatulog. Ang nakakatakot dito kasi ito ang most common cause, yung pulmonya sa may elderly, nung tinatawag na sepsis. Yung sepsis, yung pagkalat ng mikrobyo sa dugo. At marami ang pumapanaw dahil dito. Okay. So ito, Doc, ay hindi naman nagli-lead sa mas malalang karamdaman or mas matagal na karamdaman dahil ang tagal kung hindi gumagaling, baka magkapag-contract pa siya ng ibang sakit? Hindi naman. Ay, hindi po. Alam mo, sa totoo lamang, sa statistiko pneumonia is the 5th leading cause of death in seniors. Pero mo yun, among the seniors, ito ang number 5 na dahilan ng pagpanaw ng senior. Kaya dapat, iingatan talaga natin ang ating mga lolo at lola. Hindi binabaliwala kapag nagko-complain sila. Okay. Pag narinig na natin na nagkaroon ng complication or pneumonia, medyo kabado na tayo, Doc, lalo na senior. Opo. Iba ang nararamdaman o sintomas ng senior na may pneumonia. O, with your permission, i-enumerate ko po Una, alam niyo po ba naninikip ang dibdib nila? Akala natin sa puso lamang yung paninikip ng dibdib. Hindi po. Sa pneumonia, that is their number 1 symptom. Pero ito nakakatuwa. O hindi nakakatuwa. Nakalilito. Yung po bang meron siyang confusion? Yung suddenly kausap mo parang wala siya sa sarili. Alilito siya. Senyales yan na hindi na dumadaloy ng maganda ang oxygen sa utak niya. Okay. Of course, may mga ubo sila. Pwedeng dry, pwedeng may plema. Pero paulit-ulit, yung ilang linggo na andun pa. Tapos nakikita mo, wala namang hika, pero hirap siyang huminga, itinataas yung balikat niya, pinagpapawisan ng malamig, no? Tapos parang aso po na nakabuka ang bibig kasi nga hindi makahinga ng tama. Yan ang mga simptomas ng senior. So, yan sa hindi senior. Okay. Sintomas din ba, Doc, na siguro karamihan sa kanila may mga gamot na kung hinihika na talaga sila before o naggagamot sila sa ubo, sa sipon, kahit inumin ba nila or i-take nila itong mga medications na ito, ano yun, hindi nag-i-improve? Malamang hindi. Dahil madalas na ang pneumonia nagsisimula na virus lamang. Pero nagkakaroon ng secondary infection, so mangangailangan ng antibiotiko rito. Hindi ka naman makakabili basta ng antibiotiko. Pag sinabi, Doc, na antibiotiko kasi, iba-iba din yang tinitake o pine-prescribe kada pasyente. Opo. Kailangan malaman ng doktor kung ano yung dahilan o cause ng pneumonia sa may edad na. Pwedeng magsimula ito viruses lamang. Nahawa siya sa pagpunta niya sa mga mall, nahatingan siya o may nahawakan siya na maaaring may virus doon at nailpasa niya sa sarili niyang bibig o ilong. Now, that virus pwedeng self-limiting. 3 days, 4 days, 5 days. Pero kadalasan, dahil mahina yung katawan ng mga lolo't lola, nag-iimbita yan ng secondary bacterial infection. Yung bacteria na yon pwedeng maging matindi pwedeng Staphylococcus, pwedeng Streptococcus. Pero ito matindi, Miss Chess. Bakit ba ang mga lolo at lola gustong-gusto nyong isinasama kapag may dinadalaw kayo sa hospital? O sila mismo, Doc, yung nag-volunteer na sasama ako sa pagdalaw kay ganyan? Alam mo, ang napupulot nila ron, hospital-acquired pneumonia. Yun yung bacteria na halos hindi na tinatablan ng napakaraming antibiotiko kasi resistant na yung bacteria. Oo. Yun. Okay. Sige. Maganda sa ating pagbabalik, Doc, pag-usapan din natin. Iniiwas na natin yung mga senior sa ganyan, sa matataong lugar, iniiwas na dumalaw sa mga may sakit, dumalaw sa pumanaw, Doc, di ba? Minsan may mga virus ding nakukuha sa ganun, lalo na kung yung pumanaw. Yan. Pumupunta sa patay, sa lamay. Hilig ba nila yan? O nakikiramay, Doc, no? Pag-usapan natin sa ating pagpabalik, baka nagtataka kasi ang ilan, Doc, di na nga lumalabas ng bahay si nanay, di na nga lumalabas ng bahay si tatay, si lolo. Bakit?
nagkasakit pa rin o saan niya nakuha itong pneumonia na ito? Yan ang ating sasagutin sa ating pagbabalik dito po sa programang Lunas. Katuwang po natin ang MX3 Natural Supplements. Kung meron po kayong mga tanong tungkol naman sa MX3, bisitahin ang kanilang Facebook page, MX3 Natural Supplements, o kaya naman po yung website mx3ph.com. At babalikan natin si Dr. Edwin Bien dito sa programang Lunas matapos na lamang po ang ilang paalala. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Lunas Extension sa DZRH at RH2. Naray Simayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang viral show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa What's happening sa trend? Match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray Simayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kasama natin sa discussion ang ating medical doctor si Dr. Edwin Bien. Kapartner natin ang MX3. Sila po naghahatid sa atin ng mga food supplement na capsule. Meron din pong MX3 Plus na capsule with coenzyme Q10 and L-carnitine. At ganun din yung MX3 Coffee Mix at MX3 Natcha. Balikan natin si Dr. Edwin Bien. Pinag-uusapan natin yung pneumonia among the elderly people o yung mga elders natin, mga senior citizens natin na sabi nga ni Doc, huwag nyo na isama sa kung may lamay, kung may libing, kung may dadalawing may sakit o kaya sa matataong lugar, iwasan na po para maprotektahan ang mga senior. Pero Doc, baka nagtataka yung iba, hindi na nga daw lumalabas yung kanyang senior. Nahawa pa o nagkaroon pa ng pneumonia. Saan galing yun? Ito wag naman magalit mga lolo ha. Marami po sa mga lolo nag-aalaga ng manok na panabong. Okay. Yung iba nag-aalaga ng kalapati. Yung iba ang hilig humimas ng pusa. Okay. Alam po ninyo, ang mga yon ay pwedeng may dalang uri ng fungus. Okay. O fungi. Na-i-inhale po yun. At nagiging dahilan din ng pulmonya among the elderly. Okay. Yan. Tapos, eto pa ang pangalawa. May mga tao na habang kumakain, kahit mga lola at habang kumakain, salita ng salita ba? So, yung pagsasalita kasi natin habang kumakain tayo at nasabay sa paglunok, napupuna, minsan sinisinok tayo. Okay. Kasi yung pagkain, imbis na dumiretso po sa ating tiyan, biglang naliligaw, napupunta yung ibang parte ng kinain sa baga. Nasubukan mo na ba, Miss Jess, na... Yung parang ka na-choke, nasamid, parang ganun, Doc? Nasamid? O kaya nasubukan mo na ba yung kanin na punta sa ilong mo? Ang sakit! Ang sakit nun! Ang sakit nun! Imaginein mo, paano napunta sa ilong mo, nasa bibig mo yung kanin. Baka daldal ako ng daldal, Doc, no? Ang tawag doon, aspiration pneumonia. Nangyayari ito sa mga matatanda na, halimbawa, na stroke na, nakahiga. Pinapakain o pinapainom ng nakahiga. Okay. Napupunta sa ibang... Ganon din sa mga sanggol. Okay. Hindi dapat na flat ang ulo. Kasi pwedeng mapunta sa baga yung gatas. Okay. Pneumonia is deadly. Okay. So, paano malalaman kung nagkakaproblema na ang isang matanda o isang senior citizen sa ganitong kondisyon, Doc? May mga senyales kamukha ng nabanggit ko, although kakaiba, no, sa bata pa. Well, pwede siyempre kapag may bacteria o virus siya, lalagnatin. Mas mataas ang lagnat, mas malaki ang tsansa bacteria ito. May mga ubo. Yung ubo pwedeng dry cough, yung iba cough with phlegm. Madali siya siyempre mahapo dahil hindi na nga nakakahinga ng mabuti. Tapos yung paghinga niya mabilis. Bukod sa mabilis, shortness of breath, parang kinakapos ng hininga. Yung iba, pinagpapawisan ng malalamig. So, pabantayan nyo yan pag nakikita nyo at tubili si Lola. Nagpapawisan ng malamig. Yung iba, masakit ang kanilang tiyan. Akala mo may kinain na masama. Pero ang totoo, related yun sa baga. Pag nakita po ninyo, nangingitim na yung labi, nangingitim na yung eye bag, o nangingitim na yung kuko, ay senyalis po yan na dapat po nating ipatingin na siya sa doktor. Okay. Kapag nawawala ng gana, nagkakaroon ng changes sa kanyang behavior, balisa, sabi mo nga, Doc, no? Kailangan ipa-check up na ito ba'y nangyayari sa loob ng matagalan o ilang araw lang, Doc, na observation? Iba, ilang araw lang. Pag bacterial, pwedeng within 3 o 4 days. Kapag halimbawang ito ay viral, minsan, ang tagal-tagal na. Ang plema niya kulay puti. Linggo na. Ganun pa rin ang nararamdaman. So, pagpunta nila, Doc, sa doktor, sa ospital, para sa check-up, ano-ano yung mga test na normally ipapagaw? Unang
Unang-una, pakikinggan namin yung baga. Ang pinakikinggan namin, simple lamang. Dapat may normal na daloy ng hangin sa baga. Mula itaas hanggang dito sa may bewang. Daloy, ganito ang naririnig namin. Hush! 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 Ganon, ano? Okay. Parang akala mo ba nakikinig ka sa hangin ng bagyo? Okay. At ngayon, kapag ang nadinig namin may impit o pito, ha! 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 Senyales siya na nagsasarado yung daluyan. Okay. Pag ang narinig namin para kang nagpapaputok ng pambalot ng online na order mo. Ano ba? Bubble wrap, Doc? Bubble wrap. Pag may parang bubble wrap na tumutunog-tunog sa ibig sabihin yung alveoli, yung bilugan na parang sago sa loob ng baga, ay may mga nakatambay na plema. O kaya, yan. So, pag nadinig ng doktor yung mga abnormal na yon, ipapa-x-ray na siya. Ayun, kaya pala yun ang unang testing na gagawin. Pakikinggan muna kasi sa tunog pa lang malalaman mo na pala, Doc. Oo, actually yung x-ray, confirmatory na lamang yon. Kung maidi-describe ko po sa inyo ang normal na x-ray, sa gitna ng x-ray, may kulay puti po kayong makikita. Ito ay puso. Okay. Korte nito parang parang manggang kalabaw. Okay. Puso yon. Yun yung puti na part. Talagang meron yon. Nasa gitna yon. Okay. Puso yon. May makikita kayong stripe, kamukha ng stripe ng sapatos na isang brand. Marami yung stripe na yon. Ribs yon. Yun yung gitara mo. Sabi nga gitara. Oo, gitara mo yun Parilya. Okay. Again, O, ngayon, sa pagitan ng ribs na yon, dahil baga yon at ang laman ay air, ang air, pag kinunan mo yun ng x-ray o radiation, kulay itim yon. Yan. So, pag lahat maitim, bukod dun sa puso, tsaka bukod sa ribs, normal yon. May pagka minsan may makikita kayong parang itim din, lalim ng diaphragm, hangin yon na nandun sa loob ng tiyan. Okay. Then, madaldal itong taong ito. So, normal lang din yun, Doc? Normal yon. Okay. Marami lang siyang hangin na nalunok. Okay. Ngayon. Kabag ba yun, Doc? Kabag yun. Ngayon, kapag in-x-ray mo siya, andun pa rin yung puti ng puso, nandun pa rin yung puti ng rib, pero may nakita kang parang natapon na gatas. O kaya parang ulap-ulap doon sa dapat kulay itim na bahagi, plema yon. Mas delikado dahil mas malapot yung plema. Yun ang parang ang condition niya, Doc, o ang itsura ng x-ray result mo dun sa plaka. Oo, Dati so plaka ang... may ulap-ulap yung x-ray mo. Oo, ngayon yata digital na rin ang karamihan sa mga x-ray results. Hindi na yan piniprint doon sa plaka, pero makikita mo na parang cloudy siya, Doc. Actually, mas gusto ko pa rin yung piniprint dati doon sa parang plastic, no? At tapos titignan doon sa ilaw. Ang kita mo kasi sa ilaw At saka pwede mo siyang itago ng medyo matagal. Okay. Yung printed, alam mo parang resibo yan sa restaurant. Oo. Mga 2 linggo lang, burak doon na. Okay. Si thermal paper. Thermal paper ang ginagamit Hindi naman thermal paper ang ginamit. Oo. Dami kang makikita na mga hindi dapat makita ron na walang koneksyon sa baga. Pwera na lang kung yung ospital na pinuntahan po ninyo o yung laboratory facility, meron na silang Doc, yung soft copy, yung pwedeng i-email sa'yo at pwede mong i-zoom, Doc, no? I-zoom Pwede and zoom rin. in, zoom out. Ang hirap sa cellphone kasi magkanda duling-duling na kaming mga doktor. Maliit ang mga gadgets. Kasi ang liit-liit. Alam nyo, kung magpapa-x-ray kayo, pumunta kayo sa ospital o laboratorio, sabihin nyo, ang gusto ko yung plaka. Oo. So, kita talaga doon. Pero alam mo, minsan taon na nagtago yan. Oo. So, doon sa plaka, makikita ninyo na parang cloudy siya. Sabi ni Doc, plema daw ito. So, siguro, Doc, pag-usapan natin sa ating pagbabalik, kung ganyan katindi ang plema, may pwede bang i-take? Pwede bang gawin para ma-clear out ito? At anong gagawin nila kung yung x-ray nila, Doc? Di ko na makita yung sinasabi mo parang rib cage ko. Hindi ko na maaninag kasi parang halos puti na yata itong lumabas sa aking x-ray result. Pag-uusapan po natin yan, kasama natin si Dr. Edwin Bien, ang ating medical doctor dito po sa programang Lunas, kung saan katuwang po natin ang MX3 Natural Supplements. Babalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kuti
kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas. Lunas. Balik tayo sa ikatlong bahagi na po ng ating talakayan sa programang Lunas. Ay medyo nakadikit na ang kanilang mga tenga, Doc, at yung kanilang masigasig na pakikinig at para maintindihan itong topic natin kasi sabi mo nga kanina, nagpa-x-ray tapos imbes na clear ang nakikita sa x-ray, may puti-puti na parang milky ang dating o parang cloudy ang dating. Plema pala ito na nadedetect ng x-ray, Doc. Opo, ang plema, may senyales kami dyan. Pinapadescribe namin yan. Oh. Minsan, tinitingnan pa namin yan. Medyo nakakadiri lang, ha? O pasintabi sa mga kumakain, ha? Pag kulay puti o klaro at medyo ito ay malapnaw, iniisip namin baka allergic lamang ito. Pero kapag sinabi ng pasyente na, Dok, yung malabnaw kong plema na kulay puti, nagtagal na ng 1 linggo, dilaw na po siya. At mas mahirap na siyang ilabas, Dok. Oo, parang kailangan ihugutin mo talaga mula sa diaphragm mo, di ba? Oo. Kailangan idahak mo siya. Pag kulay dilaw-dilaw na, senyales na sa amin yan na baka hindi na kaya ito ng mga expectorant lamang, ng fluid, baka kailangan mag-antibiotic na. Simplest antibiotic lang. Pag mas pinatagal pa, kasi alam mo naman ng mga Pilipino, minsan akala, ay mawawala din yan or okay lang yan, inom lang ako ng gamot sa ubo, gamot sa sipon. Pero nag-progress na, Doc, yung madilaw-dilaw na sabi mong mas mahirap siya ilabas. There will come a point, pasintabi nga ho sa mga kumakain ha, dahil dinidiscuss natin, importante daw ang kulay tsaka consistency, sabi ni Doc. So pag inilabas mo siya, Doc, buo-buo, tapos parang orange na siya, na brownish na hindi mo na siya maintindihan, Doc. Buo na siya, may matigas-tigas na siya. Yung berde-berde, mayroong pula-pula. Alam mo, dati ako yung nag-tour din ng training ko nung matagal na yun, 30 years ago, sa San Lazaro Hospital. Eh di syempre, kapag lumulura sila ng plema, eh minsan sa tissue paper, minsan sa panyo, tinitingnan namin yan eh. Oo. Minsan may contest sila. Baka magalit yung mga kumakain. Tinitingnan kung didikit sa pader. Pero inaaral kasi yun ng mga doktor. Tinitingnan kung parang talaba na yung lumabas. Kasi buo-buo na nga siya, Dok. Bakit nagkakaganon? Ewan ko, siguro dahil yung consistency niya, may kasama ng nana. Naku naman. May kasama ng dugo. Yan matagalang yan. Gamutan. Kasi merong pneumonia na TB pneumonia. Ayun na nga, pwede pala itong mag-lead sa mas malala at mas matagalan, mahabaan ang gamutan kapag may tuberculosis na, Dok, no? Oo, itong pneumonia
pneumonia na to ay umaabot siguro ng mga 6 na buwan na gamutan. Pero alam mo dun sa San Lazaro, naikwento ko rin lang, mayroong mga cases dun kasi ng HIV at may pulmonya sila at mas matindi ang kanilang pulmonya kaysa sa TB pneumonia. Minsan talagang hirap ng gumaling. Usual medication. Kapag sinabing kailangan siyang ma-intubate, tinutubuhan po yun, dinadala sa ospital at nagpapasok sa bibig ng tubo tapos kinakabit po yun sa respirator. Hindi dahil sa pneumonia, kundi dahil nagsasarado yung baga at hindi makatanggap ng sapat na hangin yung utak. Okay. Yun ang intubation. Subalit, hindi porke na-intubate ay laging positibo ang resulta nito. Mayroon din kasing komplikasyon ng intubation. In fact, pag na-intubate ka, hinahayaan mo na yung machine na ang huminga para sa'yo, so yung utak ng tao, nawawala na yung normal rhythm ng respiration center niya. Hindi ka na niya inuutusan na huminga. Kumbaga yung machine na ang bahalang mag-utos sa paghinga mo. Paano kung panahon na para bulutin yung machine? Magugulat na lang yung utak mo. Ay teka, kailangan pala nating huminga. Nakalimutan na niya kung paano magpahinga. Yun. Nako. Okay. So Doc, merong mga inilalagay talaga na mga tubo, mga aparato, mga machine nga sa mga taong nakaka-experience ng sobrang hirap sa paghinga dahil sa pneumonia. May mga tinatawag na daw ngayon, Doc, na yung oxygen na high-powered o high influx, parang ganun, Doc? Opo, high intensity. Mas gusto ko pa yon, yung oxygen na yon, minsan nasal cannula lang, nilalagay lang sa ilong, parang yung regular na oxygen na tube, no? Tapos yung pasyente pinatutuwad. Mas gusto ko pa yon kasi ibig sabihin, pag tuwad mo, natin nakita yung medyo mali na management na nangyayari sa ospital na nakatihaya yung pasyente. Okay. Kayang umubo ng nakatihaya, madali kayang umubo pag nakatuwad, hindi ba? O yung parang medyo nakayuko ka. Oo, yung ang puwet mo nakataas. Ganun talaga kataas, Doc? Nakadapa ka. Pero yung mo nakataas, tapos yung tuhod nakatukod sa kama. By gravity, lalabas yung plema. Mas maganda yun. Okay, so talagang kung hindi ganun ang posisyon ng iyong katawan o pwesto ng iyong katawan, talagang mahihirapan kang ilabas ang plema on a regular. Diba, Doc? Yung minsan pag ubo, nakatayo ka lang naman o kaya yuyuko ka hanggang sa mailabas mo. So ito talagang literal na nakatuwad ka pala, Doc, sa higaan. Mas maganda yun. Kaya tingnan mo yung mga nasa ICU na nakahiga, lalo na kung wala ng kakayanan kasi medyo nagko-comatose na. Tapos naka-intubate. Paano nila ilalabas ang plema nila? Hindi ba? Ngayon sa plema, nanganganak yung mikrobyo. So sa ganitong pagkakataon, Doc, hindi na ba magiging effective yung natutunan din natin noong panahon ng pandemic na kayong inhalation? Ako gusto ko yan ini-steam inhalation. Oo. Kaya lang, syempre, hindi mo naman pwedeng itapat sa kanya yung takure. Nasa ospital ka no? Oo. May machine na na pampalabas ng steam. Usok. Yun. Yan, napakaganda yun. So, pwede pa din yun, Doc? Oo, pwede pa rin yun. Okay. Sa ating pagbabalik, siguro pag-usapan din natin na, syempre kung hirap ka ng huminga, nakakaramdam ka ng anxiety, nakakaramdam ka ng panic, pinagpapawisan ka pa ng malamig, di ba? At, syempre, Doc, nag-aalala pa yan kasi yung bill, yung metro niya sa babayaran sa ospital, ang bilis din, di ba? So, halo-halo na ito, pag-uusapan natin sa ating pagbabalik, nakaka-contribute pa kasi ito sa lalong pagsama ng pakiramdam ng isang taong may pneumonia. Itutuloy po natin ang discussion kasama natin si Dr. Edwin Bien sa ating pagbabalik. Alamin natin, nakaka-recover pa ba o malaki ba ang tsansang makarecover ang isang senior citizen na nagkaroon ng pneumonia? Babalik tayo dito sa programang Lunas. Kapartner natin ang MX3 Natural Supplements. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ngayong ika-87 Kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Huling bahagi na po ng ating talakayan sa programang Lunas. Marami pa tayo, Dok, gustong i-discuss. Pero pneumonia pa lang itong ating pinag-uusapan. Ang dami na nating na-discuss. Marami pa tayong gustong itanong. Pero ang iniwan natin kasama si Dr. Edwin Bien at kapartner nga po natin ang MX3 Natural Supplements. Dito sa topic na pneumonia, ang iniwan nating tanong kanina, Dok, paano kung hirap ka ng huminga, pinagpapawisan ka ng malamig, medyo nagkakapanik, attack ka na, anxiety, at saka nag-aalala ka sa gastos sa ospital. Dok, parang mas lalo nakakasama ng pakiramdam yun. Talagang magpapanik ka. Alam mo ba ang kwarto per day sa ospital na regular lang, hindi yung mga 5-star na hotel na ospital. 2,000 per day. Grabe, para ka nang yung affordable na staycation, Dok. Pero yung respirator, nasa 4,000 to 5,000 per day. Ay, hindi pa kasama nga pala yun, Dok. Ay, wala pa yun. Yung respirator 4,000 to 5,000, inuupahan yun eh. So, ibig sabihin, parang 6,000, 7,000 ang isang araw mo? Eh, yung mga ikakabit na gamot sa'yo. Wala pang gamot? Wala pang gamot. Kasi nakaswero ka. Tapos may nakabit sa yung ECG. So, very common na gumastos ka ng 10,000 per day. Per day, okay. Kaya hindi nakapagtataka nung kapanahunan nga ng COVID na yung inabot ng 1 buwan sa ICU, milyon ang naging sila sa hospital, hindi ba? Kaya naman pala. Yun ang panic doon. But also, sa letter P, pressure injury. Yung pong yung tubo mismo,
nakakasugat ng lalamunan yun eh. Mm. Minsan, pag sinipsip po namin ng using a suction machine, may dugo. Okay. Problema na yon. Yung natotraumatize, yung lalamunan, minsan natanggal na sa ospital, hindi makalunok yung pasyente. Makalunok ng solid, kaya tubig lang ang kanya pwedeng lunukin. Na-traumatize yung lalamunan niya. Okay. Tapos syempre, kapag nakatubo ka, paano ka kakain ng masustansya? Naka-NGT ka lang. Nutritional problem yon. At dahil ito namang machine na to, pasalin-salin sa iba't ibang pasyente. Hindi mong makuha yung infection nung nauna sa'yo. Nako, okay. So kahit na sterilize naman ito, nililinis naman ito, bago naman yung tube na di ba, Doc? Meron posibilidad eh. Hindi 100% eh. Okay. Tapos pwede kang magkaroon ng blood clot dahil doon sa trauma mismo nung tubo. So, kung maaaring maiwasan ang intubation para sa akin, much better. Okay. Pero Doc, marami naman ang nakaka-recover ng mula sa sakit na pneumonia. Meron din tayong mga stories na sila ay naka-recover. Pero Doc, once ba na ikaw ay nagka-pneumonia, nasa katawan mo na rin ba yun or talagang totally mawawala siya? May mga pagkakataon na pwedeng pabalik-balik. Ay kung humina na yung resistensya mo, tapos yung mikrobyo hindi naman totally na-eradicate, kundi natulog lamang. Pwede silang gisingin muli kapag humina ang iyong resistensya. So, it's very important na may prevention tayo. Maghugas lagi ng kamay. Pabaunan nyo si lolo at si lola ng alcohol gel. Okay. Sanitizer. Hawak doon sa rubber na hawakan ng escalator. Kasi doon sila humahawak dahil nawawala sila sa balanse ayaw pa naman ng mga lolang magtutungkod kasi pangit tingnan. Okay. So, yung mga hinahawakan na yon, ipapa-alcohol gel po natin. So, dapat laging malinis ang kamay. Opo. Tapos, syempre kung makakaiwas tayo na dadalhin sila sa mga masyadong maraming tao, may mga mall na ang dami talaga ng tao eh. Lalo ngayon. Oo, lalo ngayon, magpapasko. Oo. Tapos pag-a-adjust sila ng oras hanggang alas 12 yata ng gabi. Huwag nyo nang isama si lolo at si lola dyan. Hindi naman sila mamimili, di ba? O yan. Tapos, iwasan din po natin na sila ay nakikipagkwentuhan. Mahilig magkwentuhan yung mga yan eh. Doon sa mga taong ubo ng ubo, sa nyo may karamdaman. Kasi mga lolo at lola, seniors ang hilig nanunood ng sine yan kasi libre. Okay. Senior benefit yan, Doc eh. May benefit eh. Yun ang manunood sila ng sine. Hindi naman sila nanonood, nakikipagdaldalan. Or natutulog. Tutulog. May baon silang mga kanin sa loob. Alam nyo, yung mga yun po, okay sana. Pero kung ang kausap nila is stranger, tapos mukhang may sakit, ilalayo natin sila doon. Okay. Ibilad nyo sa araw si lolo at si lola. Di baling medyo mangitim? No? Mga bandang alas 8 hanggang alas 8:30. Sige. Pag maulan sa umaga, kahit na alas 4:30 ng hapon, pwede rin. Maganda na yung nabibilad sila dahil yung vitamin D3 is good for the immune system. Okay. Kung kaya na magpabakuna dahil may mga pneumonia vaccine, din po yun. But of course, nutrition plays a very big role para sa akin. Okay. Yung pag-inom po ng suplemento, bukod sa masustansyang pagkain, isa po yan sa nire-reseta ko ever since. So ito, Doc, yung mga supplementation na ito, actually hindi naman ito mga prescription drugs or medicine, pero mas maganda na ito ay kasama sa reseta ng doktor. Opo. Total, ibinibili nyo rin lang naman si Lola ng vitamins. Tinatanong nyo yung doktor, Dok, anong magandang vitamin kay Lola? Okay, Lolo. Ang kadalasan na irereseta sa kanila, multivitamins, commercial grade. Okay. Ang tingin ko po kasi sa multivitamins, marami siyang laman, ngunit maliliit na porsyento o point lamang percent, no? So, ang gusto ko, sasamahan po ninyo yan ng natural supplement na hango sa natural na prutas. Yung tunay na prutas talaga. Okay. Isa na po doon yung mangustin. Okay. So, ang mangustin, Doc, ay isang prutas na hindi naman all year round ang season nito. Opo, yun ang problema. Tapos, paano mo naman na ibibigay yung mangustin kay lolo at kay lola? Ang sustansya no, nandun sa balat, hindi naman dun sa prutas na kinakain. So, may kapsula na po ang mangustin. It is called MX3 500 milligrams. Okay. So, ito, Doc, ay binibigay once a day lang. Pag si lola o lola, medyo may dinaramdam, bigyan nyo ng 2 times a day na. Walang overdosage po kasi ito Wala ring masama sa kanyang maintenance medication. Okay. Pwede daw ba yan na 2 kapsula sa umaga? Kasi may iba pang iniinom ang mga lolo't lola, no?
Pwedeng-pwede po dahil wala ring overdosage ito, no? Yung pong yung MX3 capsule, inaral po yan sa Canada eh. Nakita nila may tatlong bahagi po yan. Yung alpha, beta at gamma nutrient doon sa balat ng mangustin. Particular yung alpha mangustin po. May antimicrobial property yun. So tinutulungan po yung katawan na lumaban sa ano-ano bang mikrobyo. So ito maganda na iniinom ng mga senior citizens sa araw-araw. Walang contraindication o hindi ito magiging kontrapelo dun sa kanilang mga maintenance na, Doc? Wala po, kasi yung mga maintenance niya, those are considered synthetic medicine. So iba po ang pathway o dinadaanan sa ating katawan. Yung MX3 are considered natural. Ibig sabihin, ang linya po niyan parang food dahil galing nga lang ito sa prutas. So iba rin po ang pathway na pinagdaraanan nito sa ating katawan. Hindi sila nagsasalubong o nag-aaway. Okay. So ito ay pwede nilang i-take. Mas maganda kung kasama sa prescribed ng inyong doktor. Ibig sabihin, nagpapacheck up kayo. Pero kung hindi naman, Doc, at gusto nilang subukan ito, pwede ba sila makabili agad sa mga butika na kahit walang reseta para masubukan nila? Opo. Alam nyo kung nalimutan ng doktor nyo o yung doktor nyo hindi pa naririnig ito. Pag bumili kayo ng maintenance medicine nyo, sabihin nyo na kagad dun sa counter sa butika, bigyan mo ko nung original na MX3 500 mg capsule. Hindi po kayo hihingian ng reseta noon kasi over the counter yon. Ang kagandahan lang kung ito ay reseta sa inyo ng doktor, may mga butika na pwede kayong bigyan ng senior citizen discount pa. Makakamenos ka pa. Opo. Nasa 20% din yon, hindi ba? So ito, Doc, ay pwede nilang ipasama sa kanilang mga doktor, pero ang pinaka-importante, lagi po kayong magpakita, lagi po kayong bumisita at mag-follow up sa inyong mga paboritong doktor, paboritong physician. So, Doc, kung may tanong sila, yung number ng MX3 binibigay natin, pero may number ka din na ikaw mismo ang sasagot sa iyong clinic, Doc. Okay. Yung numero po ng MX3 sa mga magtatanong, no? 0918-8888-693. Pwede nyong basahin ang lahat tungkol sa MX3 sa website po nila, yung www.mx3ph.com. Ngayon, kung kayo po gustong magtanong sa akin bilang doktor dahil baka makatulong tayo, no? Imbis na numero ko po, pangalan ko na lang ang hanapin nyo sa Messenger, Edwin A. Bien. Yun po ang i-type nyo at kung makita nyo yung itsura ko, ako po may UST logo sa background, ako na po yun at sana masagot ko po kayo. Edwin Abian sa Messenger o kaya po anytime pwede rin kayong bumisita dun sa Facebook page ng MX3. Hanapin niyo po yung MX3 Natural Supplements, ang kanilang website mx3ph.com o kaya naman po sa aking FB page. Anytime pwede kayo mag-message Cheska San Diego Bobadilla. Once again, Doc, may natutunan na naman kami, marami na naman kaming naunawaan tungkol sa sakit o kondisyon na pneumonia, lalo na sa mga elderly. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat po at magandang gabi. Magandang gabi, mag-iingat po tayong lahat at laging maging healthy. Luzon, Visayas at Mindanao, ang lagi nating paalala, prevention is always better than cure. Yan na po ang kabuuan ng ating programang Lunas. Nakasama po natin si Dr. Edwin Bien at naging katuwang natin ang MX3 Natural Supplement. Susunod na po ang programang Lunas Extension kasama si Miss Faith Salaver Clamor. Nakasama niyo po sa programang Lunas, Cheska San Diego Bobadilla. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.